Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ang ating sandigan, siya ang ating lakas at pag-asa, lalo na kapag dumaraan tayo sa mga unos at pagsubok ng buhay. Kaya't bumaling tayo sa Kanya. Paigtingin natin ang ating pananalig upang masaksihan nating tunay ang Kanyang himala at pagpapala. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kabutihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalaliman, ito'y sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan dooy lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglayag, nalulan ng barko, sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin, kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahangahangang ginawa ng poon na hindi matarok. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang siya'y mag-utos, nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas, lumaki ang alon. Nang kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang sasakyang ito'y babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang nababagabag sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. Dininig nga sila at sa kahirapan sila'y iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya't kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang tumahimik na, sila ay natuwa, naghari ang galak, at sinapit nila yaong pakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat naman sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat. At dahil diyan, ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay, gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sinumang nakapag-isa kay Kristo ay sinambagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Narito ang dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malaking alo ng bangka, ano pat mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga lagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana, lulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal at binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit
nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat naisip amalas sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal. At kaya di naman tayo narito sapagkat gusto natin ipakita sa ating minamahal ang ating ding pananalig at pamamanata. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos, kaya huwag kang matakot. Mukha bang matatakotin yung katabi mo ngayon? Mukha bang maraming problema, maraming pinagdaraanan? Ito po ang gustong sabihin sa atin ngayon ng Panginoon. Mahal na mahal niya tayo. Marahil lang iba sa atin, pagkarinig nun, may kurot ng pagdududa. Sapagkat siguro nga ngayon, kaya ka nagsisimba dito sa Quiapo, may matindi kang pinagdaraanan. Meron kang pagsubok na nararanasan. Laging kong pinapaalala sa mga tao, kaya nga, yun ang tawag dun pinagdaraanan, dinadaanan lang. Huwag kang hihinto dyan, huwag kang mamamalagi dyan. Dumaan ka lang, pinapadaan ka lang dyan ng Diyos. Pag may problema ka, pag may pagsubok ka, pinagdaraanan. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, daanan mo lang. No? Ayan. Yung iba kasi sa atin hindi dumadaan humihinto na, pumaparada na, sumusuko na, dumaan ka lang. Pero ganun pa man, sabihin nyo, pero Father, mahirap pa rin. Kahit daanan lang. Pwede bang iwasan na lang? Pwede bang lumiko na lang? Iba na lang ang daanan ko. Pero ngayon, yan ang unang aral na gustong ipabatis sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Nakita natin sa Ebanghelyo, siya pa'y nag-aya sa kanyang mga alagad. Tumawid tayo sa ibayo. May sumama pang iba. Anong nangyari? Dumating ang bagyo. Siguro kung kayo'y nandun, sasabihin nyo pa, bakit ba tayo napasama-sama pa sa taong ito? Napahamak patuloy tayo. Ang ganda-ganda na ng pwesto natin dito sa ibayo. Tumawid pa tayo. Mga kapatid, itong isang napakagandang paalala sa atin. Hindi dahil kasama natin si Jesus Nazareno, hindi na tayo dadaan sa mga unos at bagyo ng buhay. Hindi dahil sumunod tayo sa Kanya, wala na tayong problema. Minsan yun ang maling akala ng mga deboto at maging ng mga Kristiyano. Akala natin, kapag tayo'y deboto na, kapag tayo'y naglilingkod na, kapag tayo'y parang malapit na sa Diyos, wala nang problema, wala nang pagsubok, wala nang pagkukulang, wala nang paghihirap. Hindi po totoo yun. Kasinungalingan yun. Yan ang ibinubulong sa atin ng demonyo. Sasabihin sa ng demonyo, kita mo, dasal ka ng dasal, hindi ka pa rin nauubusan ng problema. Kita mo, naglilingkod ka pa, pero may problema ka sa pamilya, kaya walang kwenta yung paglilingkod mo. Walang kwenta yung pagsisimba mo. Walang kwenta yung Diyos mo. Kasi naniniwala ka na, sumusunod ka na, nagpapakabuti ka na, pero may problema ka pa rin. Ang linaw-linaw sa Ebanghelyo, sumunod sila kay Jesus, pero nandun pa rin ang bagyo.
Dahil hindi po nangangahulugan, mga kapatid, na kapag tayo lumalapit sa Kanya, wala nang problema, wala nang sakit, wala nang utang, wala nang problema. Hindi po totoo yun. Nandyan pa rin. Pag dumating ang araw na pagpunta nyo sa Quiapo, wala na ang krus sa Nazareno, doon nyo sabihin, pagdeboto ng Nazareno, wala ng krus. Pag dumating ang araw, pagpunta nyo rito sa Quiapo, wala na yung koronang tinik, wala na yung kadenang nakapalupot sa Kanya, doon nyo sabihin, pag sumunod ako sa Nazareno, wala nang hirap. Kaya nga, nakita niyo po siya. May pasang krus, may koronang tinik. Dahil sinasabi niya sa atin, bahagi ito. Hindi ko pinapangako sa inyo na kapag magkasama tayo, wala na to. Ako nga meron eh. Ako nga may pasang krus. Ako nga may koronang tinik. Ako nga may pabigat. Kaya't wag natin sasabihin, mga kapatid, gaya ng sinabi ng mga alagad, Guro, di ba ninyo alintana? Para bagang sinasabi ng mga alagad, Panginoon, hindi mo na ba kami mahal? Pinabayaan mo na ba kami? Di po ba minsan, mga kapatid, natutokso tayong sabihin yon? Siguro nga, pag may karamdaman ka, gusto mong sabihin at ihiyaw, hindi mo na ba ako mahal? Bakit hindi ako gumaling-galing? Wala na ho ba kayong pakialam sa amin? Bakit nagkakagulo ang pamilya namin? Hindi na ho ba kayo nakikinig sa amin? Bakit hindi guminawa-ginhawa ang buhay ko? Minsan katulad ng mga alagad, gano'n na rin ang tanong natin. Di mo na po ba kami mahal? Walang saysay na ho ba lahat ang ginagawa namin? Huwag po tayong padadala sa tukso. Gano'n ang naranasan ni Job sa unang pagbasa. Kilala natin si Job, di po ba? Siya yung maraming pinagdaan ng kamalasan. Namatay lahat yung anak niya, nasira lahat ng kabuhayan niya, nagkasakit siya. Lahat, nung una, masagana ang buhay niya. Pero lahat halos ng kamalasan nangyari sa kanya. Nung una, gusto na niyang kumalas. Napatanong na siya sa Diyos, bakit nangyayari ito? Mahal mo ba talaga ako? Anong sagot sa kanya ng Diyos? Job, nandun ka ba nung nilikha ko ang daigdig? Nandun ka ba nung simula? Anong parang gusto sabihin ng Diyos? Job, hindi mo pa nalalaman ang buong kwento. Wala ka nung nilikha ko ang lahat. Hindi mo pa nakikita ang buong larawan, kaya hindi mo pa nauunawaan ang lahat-lahat. Kapiraso pa lang yan. Merong mas malaking kwento, mas mahabang kwento. Meron pa akong may magandang plano sa buhay. Kaya mga kapatid, kapag dumarating ang panahon, gusto natin ng magreklamo sa Nazareno at sabihin, di mo na yata kami mahal. Pinabayaan nyo na po kami. Gustong sabihin ng Nazareno, isang kabanata pa lang yan. Hindi mo pa alam ang buong kwento. Kaya wag kang kakalas. Kaya nga sabi ko kanina, dumadaan pa lang tayo. Hindi pa tapos. Parating pa lang tayo sa exciting part. Kung hindi tayo kakalas. Kung hindi tayo mawawalan ng pag-asa at pananalig sa Kanya. Kaya mga kapatid, yun ang unang paalala sa atin. Hindi dahil may problema na tayo, iniwan tayo ng Diyos. Hindi dahil may mga pagsubok tayo, baliwala na.
yung ginagawa nating pagsunod sa Kanya. Kaya, huwag matatakot, huwag titigil sa pananalig. Ang ikalawa, narinig natin sa kwento, ginising nila si Jesus. Kaya nga siguro sabi nila, wala ka na bang pakialam? Hindi mo na ba kami mahal? Bakit tutulog-tulog ka dyan? Di ba, minsan ganun tayo. May kaibigan ka, nagkukwento ka, tapos ang haba-haba ng kwento mo, nas nakita mo natutulog. Sabi mo, ano ka ba? Kanina pa ako kwento ng kwento, iyak na ako ng iyak dito. Tinulugan mo lang ako. Di ba, minsan may kainuman ka, pare, ang dami kong problema. Tapos maya-maya nakita mo, tulog na, lasing na. Gusto mong sapukin, gusto mong sabihin, ano ka bang klaseng kaibigan? Kaya nga kita tinawag para samahan ako, tapos ngayon, tinutulugan mo ako. Kaya di ba merong kanta, natutulog ba ang Diyos? Para bagang gustong sabihin, wala bang pakialam ang Diyos? Wala bang magagawa ang Diyos? Sa gitna ng mga unos sa buhay. Pero alam nyo, napakaganda ng pagninilay ni San Agustin. Hindi raw kailangang gisingin ng Diyos dahil walang pakialam ang Diyos. Bagkus, kailangang gisingin ang Diyos sa ating buhay para tunay na umiral ang Diyos. Hindi raw natutulog ang Diyos dahil wala siyang pakialam sa atin. Sabi ni San Agustin, kaya minsan natutulog ang Diyos kasi pinatutulog natin siya. Tingnan mo ang katabi mo, baka tulog na. Sabihin mo, gising. Pero ano raw ibig sabihin no, pag ginigising natin ang Diyos? Sabi ni San Agustin, pag ginigising natin ang Diyos, ibig sabihin din daw nun, hinahayaan natin siya ang umiral sa buhay natin. Minsan nakala natin yung pagtulog niya, wala siyang pakialam. Kung hindi pala, no? Di ba minsan ganon, kapag naalala ko may kaibigan ako na natuto na siya mag-drive, sabi niya ro sa driver, matulog ka na, ako na magdadrive. Ako nang bahala dito. O di ba minsan, marunong ka na magluto, sabihin mo sa nanay mo, sa lola mo, matulog na kayo, ako na ang bahala dito. Di ba? Para mo sinasabing, ako na muna ang in control, ako na muna ang in charge, ako na muna ang bahala. Tapos nung mahirap na, nung dumadaan na kayo sa mahirap, ginising mo na yung driver, ikaw na rito, ikaw na rito. Nung nagkakasunog na sa kusina, nung panay nagiging tusta na lahat ng luto mo, nanay, gising, ikaw na rito. Ganon. Ganon daw ang ibig sabihin ni San Agustin. Sabi niya, minsan kasi, kala natin, kaya natin lahat. Kaya saan daw pinatulog si Jesus Nazareno? Doon sa hulihan. Para baga siguro sinabi ng mga alagad, diyan ka na, kami muna ang bahala dito. Kami muna masusunod. Kami na ang didiskarte. Aba, nung dumaan yung bagyo, Lord, ikaw na. Ganon din. Kaya pala, ngayong linggong ito, ang paalala sa atin, siguro sabi ng Nazareno, kaya wala naman akong magawa sa inyo pinatutulog niyo ko Kayo nasusunod, hindi naman ako Kayo naman talagang dumidiskarte, hindi ako. Pag dito lang naman sa simbahan kayo sumusunod sa akin Paglabas diyan, kayo na ang boss. Kayo na ang siga. Kayo na ang natutupad. Kaya ngayong linggong ito mga kapatid, gisingin natin ang Diyos sa buhay natin. Tunay nating pairalin siya. Tunay nating sundin siya. Tunay nating hayaang maghari siya sa atin, upang sa ganon, sa gitna ng mga unos at pagsubok sa buhay, tunay siyang maghimala. Tunay siyang magpala at maging lakas natin.
Kaya mga kapatid, sa linggong ito, gising ba talaga si Jesus sa buhay mo? Sa totoo lang, gising ba talaga siya? Siya ba talagang umiiral o ikaw? Siya ba talagang nagpapatakbo ng buhay mo o ikaw? Sa buhay niyong mag-asawa, siya ba talaga ang pag-ibig na naghahari? O kaya katuloy nagtataksil at hindi tapat? Kaya gusto niyo na maghiwalay? Kaya kumakampi ka ngayon doon sa mga taong nagsasabing, paghiwalay na lang natin na mag-asawa. Magdiborsyo na lang tayo dito. Si Jesus ba talaga o pinatutulog natin siya? Si Jesus na nagsasabing, magpatawaran tayo. Pero tayo nagsasabi, hindi, gantihan tayo. Patayin yan kung kailangan. Si Jesus na nagsasabing, magkaisa tayo. Hindi pwede yan. Ako masusunod. Talaga bang gising ang Diyos? O tayo ang gising at pinatutulog natin siya? Kaya tuloy walang tunay na himala na nangyayari. Kaya tuloy hindi matapos-tapos ang mga unos at pagsubok sa buhay, sapagkat hindi naman talaga natin ginigising ang Diyos sa buhay natin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat sumusunod kami sa iyo. Patawad po kung minsan nagdududa kami, lalo na kapag dumadaan kami sa mga matinding pagsubok, pagkukulang at paghihirap sa buhay. Patawad po kung akala namin pinabayaan nyo na kami, kinalimutan nyo na kami, at iniisip namin walang saysay ang mga kabutihang ginagawa namin. Ipaalala nyo sa amin, bahagi ang krus sa pagsunod sa inyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, mabuhay ka sa amin. Magising ka sa aming buhay. Patawad po kung minsan kami naman talaga ang nasusunod. Matigas ang aming puso. Nagiging palabas lang minsan ng aming debosyon. Magising ka. Masunod ka. Maghari ka. Upang sa gitna ng mga unos at pagsubok sa buhay, ang kapangyarihan mo ang umiral sa amin upang tunay na mangyari ang iyong himala at pagpapala sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, mahal na mahal ka namin. Kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mahal ko mga kapatid, dumulog tayo sa Diyos Ama na patuloy na sumasa atin at gumagabay sa ating pagtahak sa landasin ng ating mga buhay. Taimtim nating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang tumugon ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga reliyoso sa tawag ng Diyos. Maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga nawalan ng trabaho. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang manalig ang buong sambayanan ng Diyos sa gitna ng mga kanya-kanyang pagsubok na ating pinagdaraanan. Hilumin nawa ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pagbabahaginan at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ng lakas kay Kristo at pag-asa ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan at iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Si Kristo nawa ang maging kalinga ng mga kapatid nating nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Mapagmahal naming Ama, pakinggan mo ang pagsusumamo ng iyong bayan. Patatagin mo nawa ang aming pananalig upang makapamuhay kaming may payapang puso at kalooban habang tinatahak namin ang landasin patungo sa iyo. Alang-alang kay Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay kawayaming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw,
tinatamasa namin ng iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. May plano ang Diyos. Kaya't sama-sama tayong tumawag at tumawit ng Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung matigas ang aming puso, kung kami ang tunay na nasusunod at kami sumusuway sa inyong kalooban. Kung kami nagdududa lalo na sa panahon ng kagipitan at pagsubok. Patatagin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na nagmamahal at tutulong sa atin. Siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations. Salamat po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan ng Quiapo ang isa sa mga unang tumutugon kapag may nasusunugan, nasasalanta at tumutulong buwan-buwan sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahihirap. Sapagat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Gisingin natin si Jesus Nazareno sa ating buhay. Hayaan nating siya ang masunod at umiral upang maganap ang tunay na himala at pagpapala sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo yung dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.